Hello. Magandang umaga sa lahat. Magandang araw sa lahat, lalo na sa ating mga manunood dito sa Justin Talk News Page na nasa ibang bansa. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Page. But before anything else, I would like to request please like, share, follow, and of course, paki-subscribe naman kahit pa isa-isa para naman lalago itong community natin sa Justin Talk News PH. This morning, this afternoon, ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung nangyari kahapon sa confirmation hearing doon sa ICC ng crimes against humanity na sinampa ng prosecution at ng administrasyon na ito ni BBM against our pinakamamahal na Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte. So maraming nagaganap at nakakatuwa na mga pangyayari doon sa hearing na yan doon sa ICC. So unang-una, pasasalamatan natin si Nicholas Kaufman. Alam naman natin na maraming mga critics si Attorney Kaufman, and some, kahit na yung mga other DDS bloggers at DDS supporters are criticizing the performance of Attorney Kaufman. But right now, nalalaman natin, nakikita natin at nawi-witness natin na tama yung choice ni Vice President Sara na magiging defense lawyer si Attorney Kaufman sa kaso ni President Duterte. Not only of his eloquence, ang brilliance niya at ang napakalinaw na pagpaliwanag niya doon sa mga puntos, sa mga sagot na binibigay niya doon sa mga aligasyon na binabato ng mga prosecution kay President Duterte. So, dito nakikita natin na itong kaso, itong crimes against humanity na sinampa nila against President Duterte ay klarong gawa-gawa lang para iibitin nila politically at gusto nilang mawala sa kapangyarihan. Wala naman talaga sa kapangyarihan na ngayon si President Duterte dahil hindi naman siya ang presidente. Sa kanilang takot, nababalik ang mga Duterte sa kapangyarihan at mamumuno ulit sa ating bansa, na yun naman ang kagustuhan ng karamihan ng mamamayang Pilipino. Yung sinasabi nilang taong bayan, laging binibigkas ng makakaliwang grupo, ay hindi naman talaga ang kabuuan ng mga taong bayan, kung hindi itong mga mamamayan na sumusuporta kay President Duterte, manifested by the service ang rating na nakukuha ni Vice President Sara, or upcoming president natin by 2028 kung matutuloy ang eleksyon. So, balikan natin yung naganap na hearing. Yung mga naiintindihan nating mga puntos doon sa hearing na yun. Napakaganda ng depensa ni Attorney Nicholas Kaufman. Kung titingnan natin, talagang sinagot niya lahat ng mga akusasyon, lahat ng mga aligasyon doon sa sinampa nilang kaso ng mga prosecutors at mga iba pang mga kaganapan na nangyayari doon sa pagsampa ng kaso against our President Rodrigo Roa Duterte. Ang una nilang aligasyon
ay yung mga pahayag ni President Duterte doon sa kanyang mga speeches. Pangalawa, na aligasyon na mayroon daw common plan. May common na plano para iganap o ipatupad yung extermination, sabihin na natin, ang paggurgur sa maraming mga mamamayan. There is a common plan na ginanap at inutos ni President Duterte doon sa mga sinasabing co-perpetrators. At doon nga sa minimension na pyramid hanggang doon sa baba sa mga talagang gumaganap ng mga pagtutumba ng mga tinuturong mga biktima or mga grupo ng mga tao na dapat mawala. Yun ang gusto nilang sabihin doon sa kanilang aligasyon. Meron ding ang pangatlo, meron din silang sinasabi na mismong Philippine National Police ay gumawa ng Command Police Memorandum, isang manual with regards to the word neutralization, na sa akusasyon ng mga prosecutor ay ang ibig sabihin ang paggurgur o pagtutumba ng isang suspected na gumagamit ng at nagtutulak at gumagamit ng bawal na gamot. Pangatlo, yung mga pang-apat, yung sinasabi nilang paggamit or pagbigay ng kalayaan o karapatan doon sa mga taong nahusgahan na ng mga krimen na matitindi. Meron na silang conviction at gagamiting mga saksi against sa inaakusahan nilang suspect na walang iba kung hindi si President Duterte. At panglima, yung mga suspect yung mga witnesses nila doon sa krimen mismo na tinuturo nila na nagpapatibay sa kanilang aligasyon sa krimeng ginagawa ni President Duterte at ang kanyang mga co-perpetrators. Meron ding pang-anim kung ano ba ang ginawa ng mga nag-accuse, kasama na yung mga prosecutor, kung ano bang sistema ang ginawa nila, na ang ibig sabihin naghanap sila ng taong gusto nilang paratangan ng isang krimen at doon pa sila maghahanap ng mga ebidensya laban dyan sa suspect na yan para sa political purpose or political na intensyon. Na ito nga nangyari kay President Duterte. So yun ang mga puntos na isa-isang sinagot ni Attorney Nicholas Kaufman. So magsimula tayo doon sa word na neutralization. Pwede unahin natin yung speeches kasi yun naman ang unang binigkas o binigyan ng diin ni Attorney Kaufman doon sa kanyang presentasyon ng kanyang depensa against sa mga accusation ng prosecution. So yung mga speeches niya, yung mga talumpati ng ating Pangulo. Alam naman natin ang Pangulo kung magtalumpati. May harong panggugulat na intended naman yan doon sa mga bawal kasi magsabi ng yung bawal sa YouTube. Yung mga lumalabag sa batas na lang, na malubhang naglabag ng batas sa ating mga batas na nagresulta ng kamatayan. Bawal nga yung word na yan sa pagurgur ng ibang tao. Kasi yung mga tayo naman, witness tayo dyan, di ba? Witness tayo tuwing mayroong talumpati. And national TV,
in social media and mainstream media, ang mga binibigkas ni President Duterte ay halong biro, halong katotohanan, halong pagtakot sa mga taong lumalabag sa batas para matigil na ang kanilang mga ginagawa. O, di ba? Sabi, usual na sinasabi niya, o, sige, kung gagawa kayo ng masamang gawain dito sa siyudad ko, palis na lang kayo. Mga ganyang mga salita. Kung hindi, itutumba ko kayo. O, di ba? Bawal kasi ng magsasalita ng KILL dito sa YouTube. So, kung hindi kayo alis dito, maghanap kayo ng ibang lugar. Noong mayor siya ng Davao, yun ang lagi niya nang sinasabi. Kaya ito naman napaka-epektibo doon sa mga masamang loob na gumagawa ng mga paglabag sa batas sa kaniyang siyudad sa Davao. Kaya nagiging peaceful ang Davao. Sinasabi pa nga ni Nicholas Kaufman, yung Davao model na hindi lang yan recognized na sa Asia na ang Pilipinas is one of the most peaceful city dito sa Asia, but also in the entire world. Dumaan ang Davao ng napakagulong komunidad noon, napakagulong syudad, at ito ay nagiging mapayapa ng namumuno na si dating Mayor Rodrigo Roa Duterte. So ang ibig niya sabihin doon sa mga speeches ni President Duterte ay ito lang ay babala doon sa mga masasamang loob. Yung lagi niyang sinasabi na ito na ang huli yung Christmas doon sa mga gumagawa ng mga matitinding paglabag sa batas, paggurgur ng mga tao, mga inosenteng mga tao, paglabag sa batas natin na nakarumal-dumal tulad ng ginawa ng mga taong lulong sa droga. Yun ang binabalaan ni President Duterte. At yun ang kinakapitan ng mga prosecutor na ito daw ang dahilan na maraming taong nagugurgur dahil sa mga speeches, mga inflammatory speeches ni President Duterte na wala namang katotohanan. Ano ang depensa ni Attorney Kaufman dyan? Dahil doon sa mga speeches na yan, na minsan ginaganap niya doon sa mga pagpupulong ng mga kapulisan. Yan ang lagi niyang sinasabi sa ating mga kapulisan, na itong mga kalaban ninyo na mga masasamang loob, handa natin yan silang gugurgurin kung may gagawang kasamaan. Yun ang kinakapitan ng mga prosecutor na si President Duterte ay nag-uutos ng walang pasubaling paggugurgor ng mga lumabag sa batas sa ating lipunan. Ngunit doon sa mismong speech niya, hindi binibigkas, hindi minimension ng mga prosecutor ang kabuuan sa kanyang speech. Nakakalimutan nila, suot tinatago nila yan para lang mas akusahan si President Duterte ng pag-uutos ng ganyang mga gawain na mga masama sa ating kapulisan. At yan ang mini-mention, ang ini-emphasize ni Attorney Kaufman doon sa kanyang depensa. Sinabi ni Attorney Kaufman na kinaligtaan nyo o talagang sinadyang kaligtaan yung kabuuan ng kanyang speech, dahil doon sa dulo ng kanyang speech o parte o sa gitna ng kanyang speech, pinaalalahanan niya ang mga kapulisan na pwede kayong gumagamit ng reasonable force para makontain ninyo ang isang taong
inyong inaaresto. Kung sa tingin ninyo na nanganganib ang inyong buhay, o simple lang, o halimbawa, na usual naman yan na ginagawa ng mga taong nasa labas na mayroong mga armas. Kung ito ay magpakita ng intensyon na lumaban sa inyo at mapapahamak ang inyong buhay, yun ang mensahe ni President Duterte doon sa mga kapulisan. Unahan na ninyo. Yun ang word ni President Duterte. Huwag niyong hayaan na kayo ang mawala sa mundong ito. Kaya nga sabi ni President Duterte, minsan sinasabi niya, kung makita ko kayo na ganyan ang ginagawa ninyo, na hindi kayo napuruhan, na unahan kayo ng kriminal, ako ang tatapos sa inyo. Diba? Yun ang pabiro niyang sinasabi. Lagi. Bakit hayaan nyo na kayo ang maunahan sa mga kriminal at mawalan kayo ng buhay? So, ang punto, you can use excessive force tulad ng paggamit ng inyong mga sandata kung ang buhay nyo ay napapahamak sa prinsipyo ng self-defense. So, ito ang ini-emphasize ni Attorney Kaufman na hindi totoo, na sinasabi lang ni President Duterte na gurgurin niyo yung mga tao na yan indiscriminately kung walang panganib ang inyong buhay. So, ibig sabihin, walang utos si President Duterte na random na paggurgur ng mga tao. Yun. Kaya, para sa akin, talagang tinamaan ang aligasyon ng prosecution. Kasi sa mismong speech nandoon eh. Lagi naman yan pinapaalala ni President Duterte doon sa mga kapulisan natin na kailangan gumawa kayo ng legal na hakbang sa pag-aaresto ng mga masasamang loob. Kung yan ay may hawak lang na kutsilyo, o bakit babarilin ninyo? Di ba? Kaya nga tinuturuan kayo ng martial arts para makontain nyo ang isang kriminal. At yan ay dalhin nyo doon sa presinto. Huwag ninyong, yung word na sa atin, na alam na natin kung ano yun, gagawan nyo ng kasamaan ang inyong inaresto. Sundin yun yung legal process na nakasaad sa ating batas. At wala kayong problema sa akin. Yan ang sinasabi ni President Duterte lagi sa kaniyang mga speeches. So, yun ang una niyang minimensyon ni Attorney Kaufman na hindi walang katotohanan yung sinasabi niyo na patayin, bawal yung word na yan, nagurgurin yung mga tao na yan. Ngayon, nung unang aligasyon at mga aligasyon na naririnig natin sa mga nag-aakusa, itong mga makakaliwa, yung nagdala ng mga witnesses dyan sa dahig na ang ginawa ni President Duterte ay pag-target sa buong populasyon ng Pilipinas. Ngayon, ang sabi ni ibig sabihin na talagang ang buong mamamayan sa Pilipinas ang kanyang tinatarget dyan sa Operasyon Tukhang. Ngayon, ang iba yon. Sabi ni Attorney Kaufman, ibig sabihin ninyo kung ang gustong ipatupad ni President Duterte na itutukhang ang buong mamamayang Pilipino na nagmamahal sa kanya, na naglagay sa kanya dyan sa pwesto bilang isang presidente. Kalukuhan yan. Diba? Tayo na bumuto sa kanya, isasama tayo dyan na wala naman tayong bahid ng kriminalidad na ginawa natin laban sa pamahalaan o laban sa ating mga batas. Hindi naman tayo gumagamit ng masamang or pinagbawal na gamot. So dyan pa lang nagkamali ang prosecution at iniba nila ang kanilang aligasyon na ang tinatarget daw ng ating Pangulo sa kanyang
operation plan na tukhang or at double barrel ay ang mga suspected na mga drug pusher at mga drug lords at ang ibang mga drug user. So iniba nila. May segment ng ating society na tinatarget ng Operation Double Barrel and Operation Tukhang. Sinabi pa ni Attorney Kaufman na ang tukhang is merely knock and plead. Kakatuka at makikiusap. Saan ba dyan ang krimen na gagawin? So, iniba ng prosecution na ang target daw yung mga gumagamit at nagtutulak ng bawal na gamot. Di ba yun ang gusto natin kaya ng karamihan ng mamamayang Pilipino? Di ba yun ang kagustuhan natin kaya nga binuto natin si President Duterte na magiging presidente at nanalo siya dahil nga sa kanyang pangako na tatapusin niya yung problema ng droga, ng salot ng droga na nagbigay ng malaking kapinsalaan sa ating bayan at nagtulak ng ating mga kabataan sa kasamaan, sa bisyong nakakamatay at nakakasawi ng napakaraming mga kabataan dahil sa bisyo na yan. At diyan nagsisimula ang mga karumal-dumal na mga krimen na nangyari nung kapanahunan at hanggang ngayon ay nangyayari sa ating bayan. So, para sa atin, hindi yan kawalan sa mga Pilipino. Pero yan, hindi naman sinabi ni Attorney Kaufman. Akin lang yun. Ang sinasabi ni Attorney Kaufman, hindi totoo yun. Na ang tukhang ay geared towards, the drive is geared towards the entire Filipino people. But dito lang sa isang segment ng ating society na nagbibigay ng problema. Hindi lang sa ating bayan, kung hindi sa maraming mga inosenteng mga mamamayan sa ating bansa na nagiging mahirap na ang kapayapaan makamit sa ating mga lansangan dahil sa mga durugista na yan at mga drug lords na yan, dulot sa kanilang paglalako ng mga illegal na mga substance na yan sa ating mga kabataan na naglugmok ng ating mga kabataan sa napakasamang bisyo. So, ito ang depensa ni Attorney Kaufman diyan sa sinasabi ng mga prosecutor. Dugtungan pa doon sa sinasabi nila na mayroon daw grand plan na ginagawa ang pamahalaan ni President Rodrigo Duterte para ma-implement itong tukhang na pag-eliminate sa maraming sa isang segment na ating society na pinipinpoint na nila ngayon na yung mga gumagamit ng masasamang substance or mga drogista at mga drug lords na nagpalaganap ng mga droga sa ating lansangan. So, sinabi nila na doon daw sa memorandum na ginawa ng kapulisan or yung manual, nakalimutan ko yung isang word, manual ng pulis na paano i-implement ang Oplan, tukhang at double barrel. Pero nakakalimutan nila na itong memorandum na ito, yung manual na ito, operation manual ng mga pulis na sinusunod nila, standard operating procedure na sinusunod ng mga kapulisan natin
para pagpatupad ng dito sa anti-drug war, anti-drug operation ng mga kapulisan. At ito, hindi lang naganap or ginawa sa kapanahunan ng administrasyon ni President Duterte. Ginawa ito noong 2014 sa kapanahunan ni Noynoy Aquino pa. So, hindi ito intended na gagawin para dyan sa tukhang at sa Operation Double Barrel. So, ang prosecution nagkakamali. Hindi nila binasa yung manual. Hindi nila binasa. Kasi sinabi ni Attorney Kaufman, they failed to read the whole operation manual of the Philippine National Police. So, dito, natamaan ng husto ang prosecutor. Ang mga prosecutors. Nakikita natin sa ang mukha ng presidente ng ICC court at saka yung mga judges na parang nababahala sila sa naririnig nila kasi pinupokus sila ng camera Nakikita natin na parang aligaga sila nang narinig nila itong mga kataga na galing kay mga manifestation dito sa Ripinsa ni Attorney Kaufman. Malaki namang katotohanan. Wala namang plano talaga na to eliminate or exterminate nitong mga tao na to. Walang grand plan na plinano ni President Duterte at co-perpetrators para ipatupad itong plano na to na sa tingin nila paggurkur ng maraming mga kriminal. O, yun ang katotohanan dyan. Ngayon, ang aligasyon ng mga prosecutor na sinabi daw ni Ronald Bato de la Rosa na inappoint ni President Duterte na maging Philippine National Police Chief nung kapanahunan niya, na nagsasabi daw si Ronald de la Rosa, huli nga yung bato niya kasi tayo, Ronald Bato de la Rosa, sa kanya Ronald de la Rosa Bato. Ganyan ang sabi ni Kaufman huli yung bato niya na nagsasabi daw si Bato na kung kayo lalaban, if you resist, mawawala kayo. Yun ang sinabi ni Attorney Kaufman. Ngunit hindi doon din sa mismong manual na yon, doon sa speech na sinabi ni Senator Ronald de la Rosa, hindi nila binigkas yung kasunod na mga kataga doon sa speech na yan, na dapat susundin ninyo ang legalidad sa pag-aaresto ninyo, na hindi kayo mag-commit ng human rights violation. Sundin niyo ang standard operating procedure sa pagsukol o paghuli ng isang suspected drug pusher or drug user or drug lord, not unless sila ay manlaban, at pwede ninyo i-implement ang prinsipyo ng self-defense para ma-preserve ninyo ang inyong buhay. Diba, yun ang sinasabi ni Bato. Hindi lang nagtapos doon sa sinasabi niyo na mawawala kayo if you resist. Diba? So talagang tinatago ng mga prosecutor itong mga ibang salita na mga sinasabi nilang co-perpetrator ni President Duterte doon sa grand plan na pinaratang nila na meron. Nawala naman. Kasi kung may grand plan pa, dapat nakalagay doon itong mga utos na ito ang gagawin nyo. Kailangan ma-implement natin ito. Kailangan mawala na silang lahat. Walang ganyan. Laging sinasabi doon sa dulo na susundin nyo ang batas. At pwede kayong gumamit ng extreme force kung manganganib na inyong buhay. So yun ang sinabi ni Ronald Bato de la Rosa na in-emphasize ni
Attorney Kaufman. So, supalpal na naman ulit ng prosecutor. Kawawa naman sila, hindi sila marunong magbasa ng buong speech. So, hindi totoo ang grand plan ng sinasabi nyo. Ang pinipresent pa ninyo, yung operating manual ng mga kapulisan na ginagawa ng 2014. It is not intended para dito sa dalawang programa ng administrasyon sa paglaban ng droga sa ating bansa. So, walang katotohanan yung grand plan. At isa pa, yung paratang nila kay Attorney Aguirre, na kasama din siya sa co-perpetrators nang in-interview sa Al Jazeera. Yun din ang sinabi ni Aguirre. Nang laging tugon ng ating Pangulo na pwede kayo gumamit ng extreme force kung manganganib ng inyong buhay through the principle of self-defense. At kailangan i-implement ninyo, you should exercise extreme caution at susundin ninyo ang legal na paraan sa paghuli ng inyong mga suspect. At kailangan hindi kayo mag-commit ng human rights violation. So, nasaan na yung grand plan? Wala. So ngayon, yung pang-apat na sinasabi na sinasabi na itong mga ginagawa ni sa akusasyon ng mga prosecutor na si President Duterte daw ay nag-uutos directly doon sa mga nagpapatupad ng drug war na ito, na yan ang gagawin nila, na i-exterminate, na walain itong mga suspected criminal. Pero walang ebidensya na nakikita na nagtuturo kay President Duterte na siya talaga ang nag-utos. Ito, dinidiscuss din doon sa panglimang points ni Attorney Kaufman doon sa kanyang depensa. Ang matindi na punto doon sa depensa ni Attorney Kaufman sa pagsagot niya sa mga aligasyon ng prosecution ay yung sinabi niya na malaking kabaliktaran yung ginawa ng prosecution. Bakit? Naghahanap sila ng isang tao na pwede nilang ilagay sa isang trial na hindi natin alam kung anong purpose nila. Pwede natin sabihin para sabihin ng mga member countries na may ginagawa sila, na aktibo ang kanilang pag-implement sa kanilang sa utos ng Rome Statute na tigilan nila ang impunity. At alam naman natin na si Trillanes matagal na, 2017 pa lang, nagsasampa na ng kaso dyan sa ICC. At ito ang nagiging target nila, si President Duterte. So, ang nangyari, naghahanap sila ng isang suspect at nakita nila si President Duterte na may posibilidad na paratangan nila sa isang krimen. So, ang nangyari, nandito na yung suspect, si President Duterte, bago sila maghanap ng mga ebidensya. So, yun tindi ang nangyari. So, they are working backwards. Instead of the process na kung mayroong krimen na gawa, tukuyin kung sinong gumawa ng krimen hanggang makita nila kung sino talaga ang mastermind dyan sa krimen na yan. Baliktad. Nakita na yung tao dahil pinaratangan na, dumating na sa kanilang, bago nila sa kanilang korte, bago nila hanapin ang mga ebidensya na mag-implicate dyan sa suspect na yan. So yun ang nangyari kay President Duterte through the help of Trililing. Nakita natin kung nasaan ang injustice, ang unfairness sa sistema na ginanap. At yun ang pinatupad ng mga prosecutors sa kanilang mga investigasyon.
'Di ba? Nagpunta sila sa Davao. Yung mga lumang akusasyon doon sa DDS or Davao Death Squad na mga fictitious naman. Mga fictitious na mga allegations. Wala namang tunay na ebidensya. Nagpunta doon si Dilima, naghukay. Ang daming hinuhukay. May nakitang mga bangkay. At later on, may mga bangkay, mga buto na na-recover doon sa mga hinuhukay nila. At anong nakita nila? Hindi pala buto. Buto ng tao, totoo. Pero buto ng mga Japanese soldiers na namatay noong World War II. Ito ay isang mass grave. At sinasabi na doon sa Davao Gulf, maraming tinapon na kasi laging sinasabi, pabiro. Hindi naman, alam naman niyo ang hyperbole, ang tawag niyan. Pabiro ni President Duterte. Na itatapon ko kayo dyan sa Gulf kung gagawa Gulf of Davao, kung gagawa kayo ng kasamaan dito sa syudad ko. At hinuhukay, dinigrades daw yung makahanap ng buto. Walang nahanap si Dilima. Kaya luang bumalik dito sa Manila. Kasi gusto talaga nila ipakulong si President Duterte. Na yun naman ang nangyari dahil sa pagsuporta ng ating pamahalaan, isang katrayduran na ginawa natin sa isang Pilipino. Katrayduran. Shall we say, napakalalim ng ginawang katrayduran. Hanggang sagad sa buto ang ginawa. At dapat hindi natin makakalimutan. So, itong pangyayaring ito, yung mga sinasabi ni Attorney Kaufman ay naglagay sa napaka shall we say imbalance position or paano ba sabihin yung imbalance? Or sabihin na natin nagyayanig ng kanilang posisyon ng ICC prosecution at mismong ICC dahil isa sa mga aligasyon, ito aligasyon naman ni prosecutor, defense lawyer Nick Kaufman against the prosecution chief na si Khan, na dati siyang lawyer, dati siyang abogado ng mga nagsasampa ng reklamo against dito nga sa kay President Duterte. At ngayon naging prosecutor siya at the same time. Di ba contaminated na siya as a prosecutor, as a head of the prosecution unit of the ICC. Kaya medyo itong problema na to naging isa sa mga topic na I think next week yan ang i-discuss, ang ipapahiwatig o ipapahayag ni Attorney Nick Kaufman, kasi lumabas nga itong mga Marines na nagtuturo, mga ex-Marines dito sa ating bansa na nag-execute ng affidavit with regards to the involvement of ICC dito sa pag-gather nila ng mga ebidensya, pag-interview nila ng mga witnesses, na kasama ang mga politiko, particularly itong mga tauhan ni Saldico at saka si Trillanes, na yun ang nagbigay ng pundo sa kanila. Nandyan yan sa affidavit ng mga Marines. So may involvement ang ating pamahalaan. Sino ba si Trillanes? Sino ba nag-utos ng mga to? At yung mga meetings kasama ang ICC with Remulla, with Torre, na nandyan sa affidavit ng mga Marines. Ano bang pinag-usapan nila? Ngayon todo tanggi si Torre. Hindi nga masabi kung sino may-ari ng
Gulfstream na jet na nagdala kay President Duterte papuntang The Hague. Pati si Claire Castro gusto pa magpatawa na si Claire Castro minention din sa affidavit ng mga Marines na tumanggap din ng malita or mga envelope para sa mga trolls. O, kasama na siya doon, alang mawala siya. Allegation ito ng mga Marines na nasa affidavit. Hindi yan galing sa akin. Binasihan lang natin yung mga sinabi ng mga ex-Marines sa kanilang affidavit. So ito pwedeng i-discuss, idugtong yung ginagawa ng mga investigator ng ICC na it seems na nakipag-connive sila sa government, all expenses paid sa hotel, sa pag-iikot nila dito sa Metro Manila para mag-interview ng mga witnesses na mga witnesses na pinibigay ni Trillanes, pinipili ni Trillanes. At doon sa sinabi ni Atty. Copman with regards to the transcript sa pag-uusap, na ito daw si Trillanes ay secret. Hindi niya minention yung pangalan, pero alam naman natin kung sinong pinatungkulan niya. Kasi naka-redacted, nakatago yung pangalan, hindi pinapublic. Kasi yun ang usapan nila with the judges and the court, na hindi sabihin yung mga pangalan. Pero alam na natin, dahil sino bang gumagalaw, di ba si Trillanes? De umano. Ito ay mga allegation from all quarters na talaga ang gumagalaw niya si Trillanes. Ay naman ng Trillanes, siya talagang gumaganap ng mga bagay na yan. Anong sinabi ni Copman doon sa kanyang presentasyon? Na itong tao na to, nag-uusap sila, siguro, ang kausap niya ba kasi isa sa mga tauhan dyan sa Malacanang, na kung handa siya, ang kinakausap pala niya yung ICC, kung mayroon daw mga witnesses na gusto ang ICC na ipresenta. Hindi naman pinangalanan, hindi nga pinapangalan si Trillanes, talagang tinatago. Ngayon, sinasabi na ito ang gusto naming mga witnesses. Ang sabi doon sa kausap, sige, hanapin ko yung mga witnesses na yan at ako ang bahala, ibibigay ko sa inyo. At pupuntahan niyo yung mga department na kung saan ito mga witness na to, at kung kailangan ng parole or immunity, kausapin ko ang Pangulo para mabigyan sila ng parole at pwede na maging witness dyan sa hearing na yan. Nakita natin ang tindi. So talagang group effort pa, sabi ng mga vlogger, group effort ang ginawa. Talagang sila naghanap ng witness, kaya sa tingin ko next week yan ang ipepresenta ni Atty. Copman, kasabay na doon sa ginawa ni Kamal Khan na kinakausap niya yung mga witnesses nung private lawyer pa siya at dinala niya nung pagiging prosecutor. Isa pang sinabi ng ni Atty. Copman, ito rin may tanong siya sa ICC mismo. Nalaman na niya na naglabas ng utos na mag-iimbestiga, pero hindi na member ang Pilipinas. Bakit hindi na lang pinabayaan? Kasi wala na nga silang jurisdiction. At also, with regards sa jurisdiction, hindi pa patay yung jurisdiction. Tulad ng sinabi ng ibang mga mainstream media, sinabi nila na tapos na yung issue ng jurisdiction. Hindi pa. Sa pre-trial court, sinabi na may jurisdiction ang ICC, kaya tinuloy nila yung hearing. At bakit tinuloy? Dahil hindi nag-decide yung parang appellate court ng ICC. Nag-a-appeal pa sina Atty. Copman with regards to the issue of jurisdiction. So hindi pa yan decided. Yun nga, kung mag-decide ang appellate court na totoo na walang jurisdiction ang ICC, so ano mangyari sa hearing? Tigil na yan. Doon nga sa presentation mismo ni Atty. Copman, sinabi niya sa mga paratang ninyo na hindi naman talaga
wala namang direktang ebidensya na magturo na si President Duterte ang nag-utos na gagawin itong mga krimen na to. O dapat, let us pack our bags and go home and let President Duterte go home. Yun ang sinabi niya. Nakakatawa nga eh. Tapos sabi pa niya, but we have other, I have other presentation. I have more submission. So, kina-continue niya. So, yung humor niya simple lang. That's patawa yun. Pero, parang hyperbole din. Pero hindi naman malubhang hyperbole. Sinabi niya, sarcasm. No, ganyan pala. Sarcasm yun. Uwi na tayo kung ganyan pala. Wala naman kayong ebidensya eh. O, yun, kung sa salita pa natin, yun ang sasabihin natin. So, doon na tayo mapupunta ngayon sa witnesses. So, yung pagtuturo nila kay President Duterte, ang pag-frame up, yun ang, kung sa salita pa ng mga pulis, pini-frame up o sa NBI, pini-frame up lang nila si President Duterte. O, di ba? Pini-frame up. Wala pang ebidensya, naghahanap ang unang hinahanap yung suspect, baliktad. Dapat ang krimen mo nang tinutukan, inimbestigahan kung saan patungo ang ebidensya at doon na nila ituloy ang pagsampa ng kaso doon sa suspect. Baliktad eh. So talagang intensyon nila is purely political. So nandito na tayo sa panglimang depensa ni Attorney Kaufman with regards to the witnesses. Kasi pala sa Rome Statute, naka-state na ang purpose natin dito sa Rome Statute, kine-create, ino-organize ito para mastigil ang impunity. Ang tuloy-tuloy na pag-aapi, pag-wala ng mga kriminal against sa mga innocent na mga civilian. O yun, ang isa sa prinsipyo na kinakapitan ng Rome Statute na kung saan natatag itong ICC. At yun ang pinapaniwalaan ng karamihan ng mga membro ng ICC. Kaya patuloy silang sumusuporta dyan sa ICC. Ngayon, sa sinabi ni Attorney Kaufman, dito sa prinsipyo na to, bakit inaalaw natin ang mga convicted na mga sabihin na natin kriminal? Sino ba itong refer niya? Hindi niya pinapangalan eh. Sino ba yung nandyan na lumabas sa Quadcom sa hearing sa Congress? So, di ba si Las Cañas at saka si Matuwato? They are self-confessed. Yun. Bawal nga i-mention yan eh. Self-confessed. Sila nagsasabi na ginawa nila yung mga paggurgur na yan. At aakseptahin natin sila as principal witness na against sa ating sinusunod na prinsipyo na paglaban sa matitinding mga krimen na naggugurgur sa maraming mga inosenteng sibilyan. Kaya kung gagamitin mo sila against sa isang suspect na pagkinalaan niya ninyo na gumawa ng krimen, sabi ni Atty. Kaufman, kailangan susundin natin yung limited use principle agreement na ginawa ng ICC para dyan sa mga witnesses na yan. So, pwede mo silang itong mga convicted na mga na to, mga tao na to na lumabag sa batas, na gumagawa ng karumal-dumal na mga krimen, tulad ni Matubato at ni Las Cañas. Pwede mo lang sila kukunan ng mga pananalita, kung anong masasabi nila, mga impormasyon na nalalaman nila, pero hindi sila magiging principal witness. Against yan sa prinsipyo ng Rome Statute. So ngayon, basag na yung pinaglandakan ni Trillanes na kanyang insider witnesses. Hindi pala yan pwede sa Rome Statute, sa ICC, na magiging
principal witness. Bawal yan sa kanila. So paano na lang yun? Pwede mo bibigyan mo bang bigat ng mga sinasabi na to, na matitindi ang mga krimen na ginawa ng mga ito? At yun ang paniniwalaan ninyo. So ang bigat ng kanilang mga sinasabi ay halos wala. Dahil sila nga ginagawa lang nila yun dahil mayroong agreement. Sinasabi ni Atty. Koopman, definitely, binigyan sila ng immunity. Gusto nilang malibre sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga krimen na ginagawa. Kaya, gusto nilang mag-witness. Simple, nangyayari yan dito sa atin. Ano nangyari kay Espinosa against De Lima? Si Ragos, bumaliktad, anong ginawa? Di nakawala si De Lima. Diba? Bumaliktad sila. At yun ang ginamit nila dito. At hindi pala yan supposed to be allowed. I don't know kung anong desisyon ng mga judges. Hindi natin alam. Yan ang sinasabi ni Atty. Koopman with regard to the two convicted criminals na gustong gawing principal witness or star witness ng prosecution. Si Matubato at Las Cañas yun. Alam naman natin kung sino yung mga yan. Ang tagal na yan ng kung anong pinagsasabi dyan sa Quadcom hearing na nag-appear doon si President Duterte. Ngayong mga sinasabi ni Duterte doon sa Quadcom hearing nga, isa yan sa mga basihan nila na talaga daw inutos ni President Duterte. That's hyperbolic naman yung sinasabi. It's a political statement. Kaya hindi mo sabihin na yun talaga ang intensyon ng ating dating Pangulo. So itong witnesses nila, sa tingin ko, sasang-ayon dyan ang mga judges na hindi mo pwedeng gawing hype. Kukunin mo lang yung informasyon na sinasabi nila na ika-qualify din naman kung totoo o hindi yung mga pinagsasabi nila. So ang kasunod na sinasabi ni Atty. Koopman na dito tayo sa mga witnesses. Meron daw mga witnesses na nagsasabi hearsay. Paano ba? Kasi yung mga testimonya nila nagsasabi na narinig namin na may ginurgur doon. May ginurgur. At sinabi ni tatlong pasa na yung impormasyon. Ganyan daw ang witnesses. Meron daw mga witnesses na ganyan. 3 yata yung sinasabi niya. Dahil 49 cases ang sinampa. Isa pa nga sa sinabi ni Atty. Koopman, sa press daw sa mainstream media, sinasabi na 30,000. Saan na ito? Ang sabi ng prosecution, lang daw ito, representation doon sa maraming napatay. Sino itong mga napatay? Kailan namatay? Paano naman? Sinong nagpatay? Bawal nga patay pala. Sinong nagurgur? Sinong nagtumba sa kanila? Paano? Anong ginamit sa paggurgur? Wala. Balik tayo doon sa sinabi ni Atty. Koopman na pasa-pasang impormasyon na hindi talaga sila ang nakarinig doon sa main source na nagsasabi, at hindi sila ang main source, hindi sila ang biktima. Naririnig lang nila. Kasama yun sa witness na pinipresenta ng prosecution. Nakakaawa naman. Anong klaseng. Ngayon, may sinabi pa. Siyam daw doon sa mga witnesses, sa 49 witnesses, 2 witness na convicted criminals, nagsasabi na narinig daw nila may ginurgur. May ginurgur doon. Siyam sila. Yung isa sabi rin na may ginurgur doon na pinagdudahan na ganito, na drug pusher, na ganyan. Pero walang katawan na nakikita. Walang katawan. Sana yung mga katawan na sinasabi nyo na gurgur? Witness na nila yun. So purely hearsay din talaga. Paano mo sabihin na witness yan? Marites lang yan sa atin. Ginawa pa nilang witness.
Ngayon, may sinabi rin si Attorney Kaufman, meron ding dalawang witness na magkasalungat yung sinasabi. Anong sinabi ng isa? The same victim na nagurgur daw. Sabi ng isa, sinaksak yun, sinaksak. Sabi ng isa, hindi, binaril yun. Hindi sila magkasundo kung anong ginamit na paraan ng paggurgur. Nakita mo. Nakakatawa nga eh. Kasi 49 nga, sinasabi na 30,000. Sana yung 30,000. Kita mo yun. Ngayon, meron din mga witnesses na nagsasabi ayaw nga magkasalungat sila sa mga sinasabi nila sa paraan ng paggurgur. Ganon. Sinabi din doon doon sa report na yung pinipresenta na 3,000 sa police report official ha. Nasa numbers ito, yung dating rundown ng mga parang nasa pandemic na may real numbers. Sa atin, alam natin yan, real numbers. Nakalagay doon kung ilang ang nagurgur. 3,000 ang sinabi, official, na may dokumento, may police report, may talagang body na suri ng suko, ganyan. May report talaga kompleto, 3,800 something. Ilan ba ang populasyon ng Pilipinas? 110 million. Kung titingnan mo sa percentage, ilan ang percent niyan? Napakaliit na porsyento na mga namatay sa operasyon na yan. Di ba? Sabi nila, one death is too many. Paano mo may paliwanag? Ang dami mga pulis na namatay during the operation. Around 200, 300. Kung sabihin mo na talagang randomly ginurgur itong mga tao na to without any reason, without the incident na nangyari sa operasyon ng mga kapulisyan, bakit ang dami namatay? 200 plus ang namatay na kapulisyan natin at 300 ang may nasusugatan. Paano na lang yun? Ngayon, so yun ang sinabi ni Attorney Kaufman. At doon nagpresenta din siya ng survey with regards to the incident ng mga ng drugs dito sa ating bansa. Na noon napakataas ng panahon ni Noynoy Aquino. Mas mababa pa yung kay President Duterte dahil nga sa Operation Tukang at Double Barrel. At sa panahon ni BBM tumaas pa. Sinabi ni Attorney Kaufman, bakit hindi niyo investigan si BBM na mas mataas pa nga yung incident ng droga, incident ng pangyayari dyan sa droga, ng pagkagurgor ng mga drug pusher, drug lords, mas marami pa. Tayo na investigahan si BBM. So talagang politically motivated, yun ang ibig niya sabihin. So balik tayo doon sa isang word na involve yung Supreme Court. Na minensyon ni Attorney Kaufman with regards to the word neutralize. Kasi yun ang sinabi ni Bato na dinidiin ng mga prosecutor na yun daw ang utos mismo ng perpetrator na si Bato na in-neutralize yung mga kalaban. Ngunit doon sa mga witnesses, ang pagkaintindi nila sa word neutralize, kasi ang neutralize daw itutumba, kakatayin, kakatayin na lang, bawal kasi ang ang sama naman kakatayin, parang hayop. Tumba na lang, itutumba. Kasi ang gurgur kay Maharlika yan itutumba itong word ng mga sindikato to, itutumba. Itutumba itong mga tao na to. Yun daw ang ibig sabihin ng neutralize. Talagang ito ba? Nakalagay yan sa operation manual ng PNP, the word neutralize, na hindi ibig sabihin na itutumba. Ang ibig sabihin yan na aristuhin sa legal na paraan. Kung lumalaban,
siyempre, i-implement mo yung prinsipyo ng self-defense. Alam nga naman, ikaw ang magpagurgur. Gurgur na lang. Di ba? Paulit-ulit nating sinasabi. Yun ang sinasabi nila na sinabi daw ni Bato na neutralize. Ito daw yung word na naghuhudyat na gagawin ang mga pagtutumba na yan sa mga kriminal. So imagine, dinidipinsahan nila yung mga kriminal. Yung nagpapahirap na mga napakaraming inosenteng mga tao sa Pilipinas. Kaya nga, pinabura natin si President, binoto natin si President Duterte na maging presidente dahil sa mga kriminal na yan. O ngayon, parang doon sila kumakampi. O ngayon, mismong mga makakaliwa, itong mga nagsampa ng kaso na to, nagpunta sa Supreme Court para nag-demand sila, nagsampa ng kaso ng isang petition na gawing illegal na labag sa batas itong word na neutralize. At sabi niya, at alam naman natin, marami ng abogado nagsasabi nito, na hindi nag-comment, hindi nagbigay ng kanilang opinion, hindi deny, parang differ, hindi rin naman differ, refuse to make a decision dito sa kung ano bang ibig sabihin ng neutralize ang mismong Supreme Court of the Philippines. O, yan ang laging inuulit-ulit na sinabi ni Attorney Koopman. Kung laliman ko na pag-iisip, nagugulat siguro yung mga judges. Nakapagbigay ang Supreme Court, the highest court of the land sa Pilipinas, ng ganitong decision. So, ibig sabihin, live, kicking, dynamic pa ang justice system ng Pilipinas. Ba't dinala dito si President Duterte? Ba't hindi nililiti sa Pilipinas? So, yan ang issue ng complementarity. Na pwede lang papasok ang ICC tulad ng ginagawa nila sa mga bansa sa Afrika na wala. Nag-collapse na yung justice system. Buhay na buhay ang justisya natin. Buhay na buhay ang mga judicial courts natin. Nandito lahat, pati yung Supreme Court. Bakit in-insist nila yung jurisdiction nila dito sa Pilipinas? O, di ba? Naririnig ngayon, kaya nagbabahala yung mga judges, pati yung presidente, mayroon palang ganyan. Nag-decision pala dito sa word na neutralize. O. So, hindi kaya matanim sa isip ng mga judges na to na dapat ibalik ito si President Duterte sa Pilipinas para doon ang litisin. Merong buhay na buhay yung justice system kapag decision sila ng ganito. At bukod pa dyan, doon sa depensa ni Attorney Koopman, minention niya doon sa pagkamatay ng maraming pulis na maraming kapulisan ang nademanda. O yung kay Alvarez ba yung sinabi niya? Si Kulot? O, hindi niya na-mention si Kian, hindi ko narinig eh. Si Alvarez, na 2 pulis ang sinintensyahan ng life imprisonment. O mayroon palang ganyan eh. Bakit dito tayo nag-hearing? Yung pinagyayabang ni Buing na wala dong ebidensya, wala na raw lahat. Wala na raw mga police report, autopsy report, lahat wala daw. Dahil wala daw gusto mga justices na gustong itatouch itong walang nagsasampa ng kaso kasi hindi daw pinapansin ng mga judges or mga korte natin dito sa Pilipinas. Hindi totoo, sabi ni Attorney Koopman. Bakit may mga ebidensya kayong pinipresenta dito? Hindi niyo pinipresenta sa Pilipinas, sa court ng Pilipinas. Di ba? Na talagang supalpal ang prosecution. Wala silang intention talaga. Underlying reason na talagang sirain lang ang mga Duterte. Particularly si President Duterte, sobra nilang takot na babalik ang mga Duterte sa pamamagitan ng pagiging presidente ni Vice President Sara sa 2028. So yun ang ginagawa. So ngayon,
Tapos na tayo sa witnesses. Tapos na yung neutralized na word na mismo ang Supreme Court ng Pilipinas refuse to make a decision. Ayaw nila muna magbigay ng decision with regards to the legality of the word meaning ng neutralization na nakasaad yan sa PNP Operation Manual sa mga kasong katulad niyang mga drug operations. So, kitang-kita na natin. At sa tingin ko sa presentasyon, napakagaling na presentasyon ni Attorney Kaufman. Nakikita natin, naninag natin ang katotohanan. Ang katotohanan, hindi talaga, lalabas talaga yan kahit anong pigil ninyo. Doon sa mga witnesses naman, balik tayo sa witnesses. Sabi ni Attorney Kaufman, walang isang witness na nagturo, mabigat ito, na dahil sa mga sinasabi ni President Duterte sa kanyang speeches, na ito ang dahilan na ang isang tao o isang officer ng law or isang police ay lumabas at ginanap itong pagurgur dahil sa salita ni President Duterte, or mirong inutusan si President Duterte na ito, sige, ito ang gusto ko mangyari, gugurgurin mo ito ha, ito siya. Wala nang witness na nagsasabi ng ganyan. Paano mo ma-implicate yan? Paano mo masasabi si President Duterte nag-uutos ng mga krimen na yan? Di ba malabo? So talagang walang witness. Hindi katulad, ito sample lang. Kapanahon na ni Corona, yung hearing ni Corona, merong nag-witness doon na nakita niya na pumirma si Joseph Estrada. I mean sa Joseph Estrada case pala, hindi Corona. Sa Joseph Estrada case, yung taga-PCI Bank na manager, nakita niya na pumirma si President Duterte, excuse me, ex-President Estrada na pumirma ng isang check-in na may halaga, ito yata yung tinanggap galing sa Huiting, na nakita niya na yung sulat doon, Usipidal ang pangalan, na alias pala ni President Estrada yun. Nakita niya yung halaga at ang pagpirma ni President Estrada doon sa check-in na yan. Na yun, isa sa mga ebidensya na talaga siya si Usipidal at involved siya sa Huiting operation. Na yun ang dahilan ng impeachment case na sinampa sa kanya. Tinanong pa siya ng mga hurado, ilang sa impeachment trial, ilang metro ka galing kay President Estrada? Sinabi niya around 3 meters, Your Honor. So yung mga ganyang witness na nag-corroborate doon sa krimen na ginawa, hindi yung ganito na narinig ko lang na na inutusan ako. Sino nag-utos sa iyo? Anong inutos? Sinong ipagurgur? May nagsabi kasi na witness na inutusan kasi ako na ganyan ang gagawin. Sino nga nag-utos sa iyo? Meron ba? Kaya yung mga ebidensya nila talaga walang ebidensya. So there's no reason for the continuous detention, the kidnapping na ginawa ninyo at detention dyan sa The Hague kay President Rodrigo Roa Duterte. Ganyan ang proseso nyo, wala tayong magawa kasi kulong muna bago ebidensya, bago, di naman katulad sa proseso natin dito sa Pilipinas na dapat there is a reason for you na makukulong, di ba? May probable cause. Yan nga, ngayon pa sila maghanap ng probable cause. Na i-confirm yung mga charges, dapat hindi na i-confirm sa tulad ng sinasabi ni Attorney Kaufman. Dapat yung mga sinasabi ng ng maraming violation na ginawa doon sa Rome Statute ang prosecution.
Kung gusto ninyo, ibahin ninyo yon, isampa nyo ulit. Di ba? Ang galing ng suggestion ni Atty. Koopman. O, di ibahin nyo, tapos isampa nyo ulit. That for the meantime, bibigyan nyo ng interim release si President Duterte. Or, para sa akin, bakit interim? Nagkamali na nga sila pagsampa ng kaso doon sa limited use agreement with the convicted criminals. Yun ang gusto niyang ipaiba. Pero yun ang depensa nila, yun ang allegation nila Dapat na hindi ibahin. Dapat talaga pakawalan na si President Duterte. Dahil sa lack ng jurisdiction, unang-una yun na hindi pa na nagkaroon ng determination yan sa appeals court ng ICC. And at the same time, walang matinong ebidensya. The judges should rule about this at it should rule in favor of President Duterte. Dahil wala talaga siyang kasalanan. Puro lang mga allegations na hindi naman substantiated with a solid evidences. Dapat talaga siya pakawalan. At saka, yung mga allegations na sinasabi ng mga prosecutors, unfounded na nga, wala ngang kalakip na ebidensya na talagang sulit na mag-implicate kay President Duterte with regards to the crime that they are alleging. So wala na talagang reason na manatili siya diyan sa detention cell ng The Hague. Dapat pakawalan na siya. At yun ang mga dasal natin, na sana yung mga judges makinig doon sa mga sinasabi ni Atty. Koopman, pero magkaroon pa ng hearing next week, so we don't know kung anong magiging decision ng mga judges ng ICC. Pero ito lang ang punto, kasi maraming mga DDS, mga supporters ni President Duterte, hindi ko narinig yung mga trolls ng iba kasi wala namang utak yung mga yun. Alam naman natin na gumagalaw lang yung mga troll farm ni BBM dahil nga linalangisan sila ng malita o mga paper bag ng pera na tinatanggap nila para gagawin nila yan. At ang script nila galing sa main office. Kaya ang ibang mga DDS nagsasabi na talagang i-convict si President Duterte ng mga judges para ang buhay ng ICC ay magpatuloy, na ibig sabihin may ginagawa sila. Pero para sa akin, baliktad ang iniisip ko. Para i-redeem daw yung nila na wala silang dalawa lang yata ang kasong hinahawakan nila ngayon. So gusto daw i-convict para lalo silang babango doon sa mga members countries na nagbigay ng abuloy sa kanila para magampanan ang kanilang operasyon yan sa ICC. So, ang ibig sabihin, kailangan may kaso sila. Ito nga si President Duterte nagiging scapegoat nila para patuloy ang kanilang operasyon. Pinaratangan nila ng mga kasong wala namang unfounded naman at walang ebidensya. Yun ang sabi nila na talagang i-convict nila yan, na ituloy nila sa trial. Pero para sa akin, so redemption ang gusto ng ICC. Para sa akin, baliktad ang word na redemption. Hindi ba dapat nang gagawin ng ICC para lalo silang bumango doon sa mga mamamayan ng mga countries na nagsusuporta sa kanila, na member sa kanila, na gagawin nila ang tama. Gagawin nila yung tama. Ipapakita nila na umiiral ang tamang hustisya dyan sa ICC sa pamamagitan ng bigay ng tama, makatarungan na desisyon dito sa kaso ni President Duterte. Di ba pag-redeem yan sa mga raming haka-haka, lalo na sa mga supporters ng President Duterte at sa mga ibang bansa tulad ng Israel, ng US, ng Russia, China, na kinamumuhian ang ICC. Sinabi pa nga ng State Department ng US, dahil ilan sa mga general ng US
armed forces ay dinidemanda rin ng ICC kahit hindi member ang US ng ICC. Kasama na si Putin at si Netanyahu. Hindi yan mga member ng ICC. Oh. At sila marami ring comment against China sa human rights violation ng China. Kaya nga lahat ng mga bansa na yan hindi member. At napaka-negative ng mga sinasabi ng State Department ng US sa kanila na mga corrupt na yung ICC judges at ang ICC mismo. So, kung gagawin nila ang tama, mag-decision sila ng tama dito sa kaso na talagang ipairal nila ang tamang hustisya, hindi pa nare-redeem ang kanilang pangalan. Mare-redeem nila ang kanilang pangalan, ang kanilang institusyon as an institution na sumusunod sa batas at tumitingin sa tama. Pinoprotektahan ang mga innocent mga buhay na nagiging nagiging biktima ng impunity na ginagawa ng mga pamahalaan ng ating bansa na hindi naman ginagawa ng mga bansa dito sa mundo, na hindi naman ginagawa ng ating mahal na Pangulong Duterte. So dapat na yan ang gagawin nila to redeem their name, ang mga suppositions, sa mga allegations ng mga accusations ng mga Pilipinos ng mga injustice na ginawa nila. Kasi nakita natin doon sa mga appeal na ginagawa ni Attorney Cookman na laging denied sa ICC. So ngayon i-redeem nila dapat. They shall decide na pakawalan na si President Duterte. At yan, I'm sure with the number of Filipinos around the world, anywhere in the world, all over the world, ang mga Pilipino natin OFW, they will be the one who will say na talagang fair naman pala ang ICC at automatically ma-redeem ang napuputikan na image ng ICC. Nakakatulong sa kanilang imahe niyan being a court na pupuntahan ng mga taong naapi. So dapat yan ang gagawin nila. At tayo, mga supporters ng President Duterte, ay dapat continue to pray na magkaroon ng ganitong mga milagro na mangyayari dyan sa kaso ni President Duterte. At sana at the soonest time possible, with the will of our Lord, ay mapapauwi na si President Duterte sa ating bansa at magkaroon na ng bagong panimula itong bansang ito at matuwid na ang ating bansa na ngayon naghihingalo sa sobrang kahirapan ng mga mamamayan, sa sobrang kalapastangan ng ating pamahalaan sa paglimas ng pundo na dapat sana ilalaan doon sa mga pangangailangan ng mga mamamayang na sadlak sa kahirapan. Na ngayon ay walang solusyon. Ang isang solusyon lang ang pagpalit ng administrasyon na to sa pamamagitan ng eleksyon na hindi pa tayo sigurado, na hindi dadayain ng isang chairman na alam natin tumatanggap ng 5 malita daw diyan sa affidavit ng mga ex-Marines. Pero sabi nila weeks before the election magre-retire na ito. Kung i-extend yan, di ba? Wala tayong magagawa. Or naka-arrange na lahat bago ang eleksyon. O talagang dapat talaga magiging vigilant tayo sa mga taong na to na alam na natin na talagang walang ginawa, winawalang hiya niya ang taong bayan ng mga Pilipino at sinadlak dito sa kahirapan na ngayon lang naramdaman ng mga Pilipino sa buong kasaysayan ng ating bansa. So siguro medyo mahaba na itong discussion natin at the talk natin sa araw na ito, at I hope nakatulong ako sa maipaliwanag sa simpleng paraan ang hearing na nangyari, confirmation hearing, at ang napakagandang depensa na ginagawa ng napaka-brilliant, very eloquent 3 to 4 hours nagsasalita, walang tigil si Cookman. Iinom lang ng tubig
At si Kochman, napakaganda ng ano niya, attitude, ang kanyang ang pagpakita niya sa paglalahad ng kanyang depensa. So nagpapasalamat tayo na ito ang pinili ni BP Inday Sara. Okay. So alam naman natin anong mga behind the scene na ano niya, na saka na lang natin i-discuss kung paano nakarating si Attorney Kochman kay BP Inday Sara. Ibang topic yan. So, thank you sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At salamat din kahit sa kukunti lang kayo, ilan lang kayo, patuloy naman ang Justin Talk News PH na magpahayag ng kanyang mga opinion with regards to mga serious na issues, na mga balita at mga events na nangyari sa ating bansa. Being a channel na nag-expose on the right of speech at pagmamahal ng ating demokrasya, patuloy tayo magpapahayag ng ating mga opinion, mga views and commentaries dito sa channel na to. So despite na the fact na meron tayong hindrance that maliit lang tayo na channel, I still request na paki-like naman para gumanda naman itong channel na to, na dito i-expose ang mga pangyayari sa ating bansa na nakaapekto sa pamumuhay ng mga karamihan ng mga ordinaryong Pilipino na katulad natin. So, I would request na magko-comment din kayo para madidiscuss natin yung mga comment ninyo dito sa channel na to with regards to the issue at hand. At bago tayo alis, yan nga, paki-like naman, paki-share, at napaka-importante yung pag-subscribe. Medyo hindi regular yung ano natin, broadcast natin dahil nga marami rin tayong ginawang ibang bagay sa kabuhayan ng ating sarili. So, with this, papasalamat ako sa iilan na bumisita dito sa channel na to, at I hope you will continue patronizing Justin Talk News PH. Sa susunod ng broadcast natin, kung mayroong magandang topic, issue na makikita natin, at hindi naman tayo nawawala ng issue, so we will continue broadcasting. So maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Thank you.